Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY ang ituturo namin sa inyo sa araw na to sa ngayon. Nandito tayo sa KRY 200cc natin at may gagawin tayo at yun ang ituturo namin sa inyo. Pero bago natin tuloy yung video, nais ko munang shoutout yung grupo natin na KRY Nation 200cc, KRY 150 to 200, KRY KRC at KR. Ayan, shoutout sa inyo mga boss at yung mga tropa natin dyan sa Mindanao, si Boss Lodi Maverick at siyempre si Richard Bardoles at si Pari Ryan Sabangan at lahat ng tropa natin. Shoutout pala Anon's Vlog. At syempre, yung tropa natin dyan na malupit sa Bawang La Union, si Bro Marcos Carwas. Ayan, ito na yung gagawin natin mga kadiwe para hindi na masyadong maba. Meron tayong ikakabit ngayon, kung nakita nyo, ayan, binaklas natin yung headlight kasi winawiringan natin. Ito yung old niya, busina niya, dalawa na rin nilagay natin. Yan mga stock niya. Nagloko yung wire niya, yan o. Kaya ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng bagong busina. Dual horn rin, high and low. Yan, pakita mo. Yan mga ka-DIY. Yan, global brand. Pero mas maganda sana kung Hila or Bosch. Yun, German. Kaya lang ito, okay naman yung global. Yan, global brand. 435 Hz. Yan po, high and low po yan mga ka-DIY. At syempre, may kasama na rin, bumili rin tayo ng relay. Yan, ito yung transparent. Makikita mo yung niya, ilaw. Tapos mayroon na rin siyang ganito. So ito mga ka-DIY, kailangan ho kasi natin na lagyan ng relay. Kasi pag single horn lang po, yung stock lang, isa lang, okay lang na walang relay. Pero pag dual horn na po, kailangan na po. Kasi yung relay, siya po yung magbabalance dito para mas lumakas tong dalawa na to. Pag wala kasing relay, kaya nga relay, ang ibig sabihin po niya, sa madaling salita, nire-relay niya, binabalance na, binahati niya yung power na supplyan niya tong dalawa na to. So yung niyan, orientation niyan, itong dilaw na to, ito po yung ilalagay mo doon sa socket or doon sa wire na stock. Ito lang yun. Tapos ito, ilalagay mo to sa battery na positive, doon sa niya, terminal. Tapos yung isa naman, ito, nakalagay dito, yan, dito, lalagay mo itong isang ground na to. Tapos itong isa naman, dito ka-DIY. Tapos ito, sa body ground na lang ng chassis. Wag, kahit na hindi na sa battery. Kung gusto mo sa battery, okay lang din. Pero mas maganda sa ground na lang, body ground. Tapos ito naman, yung green, ito yung nakalagay sa relay mismo. Yan, positive po yan. Yan. Naka-relay po siya, ibig sabihin. Tapos ito yung masiserve na sa iyo magpapapower. Yan. Okay? So ito, itong relay na to, global brand din po yung mga ka-DIY. Pakita mo. Yan. Kung mabibili nyo yan sa suking tindahan o sa Lazada, Shopee, 150 to 200 yan. Pero sa akin suki, mura lang yan. Okay? Ito naman, nasa 200 to 300. Depende lang po sa motor parts or yan, auto parts. Pwede rin to kasi pang kotse. Kasi malakas na po to. Loud horn na po to mga ka-DIY. So all in all, wala namang 500 yan. Depende na lang kung magpapagawa kayo sa mekaniko. May labor pa yan. Pero dito, DIY lang. Sundan nyo lang. Kasi meron din po siyang instruction dito. Nakalagay lang kasi blue. Kaya lang dito green. Pero pwede namang madali namang intindihin. Yung blue daw or yung green at saka black sa busina. Tapos itong dalawang dilaw para to sa connection ng busina sa switch. Yung push. Yung button ng switch. Tapos ito naman para sa, ulitin ko, positive battery. Tapos ito sa body ground. Okay? So, ang mas maganda dito, sinabi niya, ayan, yung red, saan ba yung number 2? The red line to connect power, be sure to connect the fuse box. Connect to the fuse box. Do not connect the battery directly to the o yung sa battery terminal. So, maganda daw to, putulin mo dito, tapos ipapadaan mo sa may fuse box. Sa fuse. 10 amperes pwede na. Okay? Para na sa ganun, maprotektahan niya yung battery. Ang masisira lang ito, hindi yung battery mismo. Kasi baka umapoy yung battery. So, ang trabaho naman yung fuse sa yung self-destruct para imbis na gumapang yung apoy doon sa battery, dito na mismo. Ika-cut off na niya. Puputulin niya na. Okay? So, ganyan lang po ka-DIY. Ilalagay lang natin to. Tatanggalin natin to. So, yan. Tinatanggal na ho natin yung stock na busina niya. Papalitan na natin ng loud horn mga ka-DIY. Size 10 lang po yung range na ginamit natin. Mga ka-DIY, may kasama na rin po siyang bracket. So, hindi na natin gagamitin yung bracket nun kasi hindi po siya natatanggal. Yan po yung stock. Ito na lang. So, yan mga ka-DIY, nilagay na po natin yung bracket. Tsaka natin i-fix doon sa ilalim. So, yan, medyo may kalakihan. Pero kasya naman. Kasya talaga yan. Lahat naman kakasya pag maganda yung paglalagay mo ng angle niya. Mas may malaki pa dyan. So, ayan mga ka-DIY, ang nangyari dito, hindi gumana yung busina natin. Kaya pala, ito yung linya ng busina natin mga ka-DIY. Corroded pala. Yan o, kung makikita nyo.
Yan corrode siya. Yan. So ang ginawa natin, pinutulan natin para matesting natin, para may linya. Gamit po kayo ng tester. Sige. Iilaw dapat yan. Yan. So pagdating dito, wala na, di ba? Kasi corrode na. Yan Kaya minsan pag nagpapakarwas kayo o nagtitrail kayo sa river cruising ganyan, yan napupunta ng tubig. So papalitan natin yung wire yan. Yan, kaya gamit kayo ng ganito mga kadiway, mas mainam na meron kayong tester. Yan para makita nyo kung may connection, yung positive or yung ground ng mga wire ninyo. Yan. So ito yung pagpapatuloy mga ka-DIY na kung saan ini-install na natin yung relay nitong dual horn natin na global. Mga ka-DIY, mas maganda yung medyo mahaba na yung wire. Ibig kong sabihin. Kasi ito medyo lang to, 6 inches lang yung wire nito, yung iba hanggang 1 meter. Kasya na hanggang dito. Lilipat po kasi natin to dito sa may battery para mas safe po siya, hindi po siya nababasa, para hindi madaling masira at magkaroon ng short circuit. Pagka dito kasi natin ilalagay, ang pangit naman. Dito rin, nababasa rin kasi ito. So ang gagawin natin, ito para mga ka-DIY, itong color green na to, minsan kulay blue ito po yung positive niya nang manggagaling dito sa relay. Tapos ilalagay mo dito sa connector nitong dual horn, magkabilaan ho yan dito. Tapos ito naman, itong dilaw na to, ito yung para sa, ilalagay mo to para sa connection ng switch ng horn. Itong busina, ayan yung switch. Okay, itong dilaw na to. Itong pula naman na to, i-connect mo to sa live wire. Or kahit na hindi sa, kunwari pwede rin sa battery to, sa battery, or hanap ka ng live dito mga kadiway. Pag kunwari, pag sinwitch mo yung ignition, sabay mo sa ignition. Pag sinwitch mo yung ignition, magkakaroon siya ng supply, gamit ka ng tester. Ito, dito namin nilagay mga kadiway. Ito siya. Yan. Ito, masubukan. Ito mga kadiway. Ito, tignan mo yung panel digital. Pagka sinwitch mo to, mag-activate din ho yan. Pagka nakapatay yung susi, hindi mo to mabubusina. So, doon nyo po siya ilalagay. Ito namang isa mga ka-DIY, yung para dito, sa isang terminal naman, sa ground naman po yun. Ito yun. Dito naman namin siya nilagay sa ground. Maghanap din po kayo ng ground. Ang gagawin nyo, ilagay yung tester ninyo, ilagay nyo sa positive, at hanap kayo ng ground na wire. Okay? Pero ang gagawin natin sa ngayon, dito na lang natin lalagay yung positive, tapos yung relay, tapos dudugtungan na lang natin to para mas masinop, dito natin itatago. Okay, para detalyado. Yan mga ka-DIY, bumili po tayo ng 16 gauge na wire, mga 4 meters po ito, para maabot na to mula dito sa battery hanggang dito. Mas maganda yung sobra para. Tsaka automotive wire po ito, hindi po to ordinary na wire na speaker wire na ibang ginagamit. Huwag po kayong gagamit yun kasi madali pong yun, ng corrosion. So yan mga ka-DIY, pakita mo, halika. Tinanggalan natin yung connection niya dito sa may ignition. Dito. Ang ginawa natin, yan, yung ground dito natin nilagay. Yan yung ground ng busina yan. Tapos yung dalawang terminal niya, nilagay na rin natin sa busina, magkabilaan yan. Tapos yung connection nitong positive na dalawa rin sa busina. Nandito na mga ka-DIY. Nilagay na ho natin. Ito po yung connection ng busina. Yan, yung dalawang terminal niya. Yan po yung positive niya. At ito yung connection ng switch ng busina. Dalawa rin ho yan. At ito, yan, red yan para dito sa positive. Nilagyan na rin natin ng fuse para ito yung masisira instead na yung battery or yung relay or yung busina. Ito na lang. Ito yung self-destruct. So, titesting natin. Dapat ilalagay natin sa positive. Hindi siya negative. Kaya nga nakalagay na red eh. Yan, testing natin. Busina. Yun, yan Yun, yan Okay, so yan po yung connection niyan. Hindi po kayo maliligaw dito kasi meron naman po siyang color coding na orientation ng wire. At saka kung para saan, meron na rin kasama sa manual yan. Pero pag yung iba kasi, iba-iba yung kulay, hanapin nyo lang po. Dito lang po kayo magbe-base mga ka-DIY. Diyan. Ito, yan, ito na to, itong 30 sa positive yan. Tapos itong 85, yan po yung sa switch. Ito, sa switch po yan, ng button ng horn. Ito naman, yung dito sa magkabilaan, Positive ng ito water. yung positive ng, busina. Busina. Okay? Yung ground doon, nakabiig, ito, Separate. nakasipalit ho yun, nakabiig at Pangasinan Tondo. So ayan mga ka-DIY, final update po tayo. Dito ho natin nilagay yung relay ng busina. Pakita mo. Tapos, ito na rin po yung fuse niya. Tapos yung wiring niya, nandito. Nandyan, ito. Yung para sa switch, dalawa. At yung para sa busina. Yung wiring siya. Nandito mga ka-DIY.
Malinis yung pinagawa natin. Pakita mo yung busina sa harapan. Kasilong. Yan. Lalagyan na lang natin ng tip to mamaya. Tapos pipinturahan ko na lang natin to. Ito, tapos ito yung isa. Yan. Kabilaan. Testing natin. Pitch. Okay, diba? Oh, dati dito natin nilagay sa may wiring dito sa may headlight. Kaya lang, mababasa ho kasi yung relay, kaya nilipat natin dito. So ito ho, pag pinatay mo yung susian, hindi ho yan magbubusina. Para hindi ho magsayang ng battery. Magti-trigger lang po yung busina pagka sindi mo sa ignition, nakasabay ho yan sa ignition. Kaya ho yan magbubusina. So ganyan lang po yung pag-wiring mga ka-DIY, kung paano ho mag-wiring ng dual horn at maglagay ng relay. Yan, ingat po kayo sa pag-DIY dito sa HPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Kaya sa HPT, sharing is Carry. sharing. Ayan, shoutout galing kay Analos Vlog. Pag-subscribe at follow nyo rin sa Facebook page niya, Analos Vlog also. Ayan, kung nagustuhan mo itong video, please like, follow sa Facebook page natin at pag-subscribe na rin sa YouTube channel natin mga ka-DIY. Maraming salamat po. To God be the glory and Burn Tams signing off. Shoutout muna natin Ryan Tamundong. Ayan, nagawa na natin boss.